Good morning mga kabarangay. Ngayon po ay August 13. 30 days na lamang ay September 12. Birthday ko na. Ako po ay magiging 72 years old. Kaya nais ko pong ikwento sa inyo kung bakit sa kabila ng aking edad ay patuloy po ako na nandito na nagtuturo sa pamamagitan ng alternative learning system. Matagal na akong retired, pero kasi sa public service ay walang retirement. Hanggang alam mo, kaya mo na makapagbigay ng maliit na serbisyo sa ibang tao ay sige lang. Yun yung nagbibigay ng lakas palagi sa akin. At ikukwento ko ano ba itong alternative learning system. Ito po ay programa ng ating pamahalaan sa pamamagitan ng Department of Education na para po ito intended para doon sa mga out of school youths with special needs at saka sa mga adults din. At sa aking pagtuturo, napakarami na kasi ng mga nakinabang at marami na rin ang naging successful, kaya't hindi ko maiwan-iwanan ang gawaing ito kahit na minsan nakakaramdam din ako ng pagod kasi nga dahil sa aking edad. Ito po yung kwento, panoorin po ninyo hanggang matapos yung video. Mga kabarangay, sa bawat yugto ng buhay ng isang mag-aaral mula sa kinder hanggang sa elementary level, junior high school, maging sa senior, sa college at maging sa graduate studies, ang araw na pinananabikan palagi ay ang graduation or ang moving up exercises. Ang alternative learning system ay ganun din. Ang pagkakaiba lamang dito ay isang school year lamang siya mag-aaral. Sa loob ng 10 buwan, magsasanay ang isang learner para sa iba't ibang mga learning strands na itinuturo ng mga competent, licensed professional teachers at ng mga ALS implementers tulad ko. After ng portfolio presentation assessment, kukuha sila ng National Accreditation and Equivalency Exam. Kapag naipasa na nila kung elementary level, graduate na. Magiging junior high school na. Kung junior high school naman, mag-move up na, magiging senior high school na siya. Ganyan po ang pinagdaanan nitong mga nakapila na mga napakaraming mga mag-aaral na pumasa sa accreditation and equivalency exam. At yung mga iba na hindi naman umabot ang kanilang score, meron pa silang pagkakataon kasi maghihintay lamang sila ng another exam, magre-retake lamang sila ng exam. Mababaka sa kanilang mga mukha ang saya sapagkat alam nila na nagtagumpay sila at nakamit nila ang kanilang mga minimiti. Siyempre kami rin na nagturo at gumabay sa kanila, halos wala din mapagsidlan ng aming kaligayahan kapag nakikita namin sila na nagtagumpay. Higit ang kasiyahan na nadarama kapag tinawag sa entablado na mayroong karangalan. Mark Ryan Draw A. Almadin. Ann Cello. John Lloyd R. De La Osria. Mga babae, Joy E. Durada. Divine Grace L. Mamarla. Karen Molera. Abigail D. Obligado. Ako. Zia Andre D. Benita. Marmarie A. Enciso. Catherine J. Esteban. At Mirna C. Dina. May karangalan. Mula naman sa Lord Research Working Center, Gurong Tagapayo, Joshua Canillo. Thank you for watching mga kabarangay. Sana nagustuhan po ninyo yung video. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa Altoveros TV, please subscribe. Huwag kalimutan i-click ang notification bell. Pwedeng mag-like, mag-comment, pwede rin mag-share. Pakipanood na rin po yung aking mga video na nakaraan. Ang title ay Tips to Pass Accreditation and Equivalency Exam or A&E exam. At saka yung All Successful Cause of ALS. Ayan. Thank you and God bless everyone.